Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi ikaw ang gusto ko, galit ako sa'yo. Ang mga salitang yon mula sa kanyang kaisa-isang anak ay mas matalas pang sugat kaysa anumang patalim. Umuwi si Sarah galing sa ospital na umaasang sasalubungin ng pagmamahal, ngunit laking gulat na makitang inagaw ng kanyang pwesto sa hapagkainan ng pamilya. Ang kanyang asawa na si James ay nakatayo habang nakakapit-bisig kay Tiana, ang biyuda ng namatay nitong kapatid, habang kanyang anak na may nakapulupot ang mga kamay sa bewang na ibang babae, tinatakwil ang sarili nitong ina. Hindi doon nagtatapos ang pagtataksil. Matapos sa isang mainit na konfrontasyon kay Tiana, nagising si Sarah sa isang abandonadong gusali. Nakatali ang mga kamay at may tape sa bibig. Sa tabi niya naroon din si Tiana, nakatali din. Nakatayo naman si James habang ang nalilitong tingin nito ay pabalik-balik kay Tiana at Sarah. At biglang narinig ang baritonong boses mula sa isa sa mga kidnapper. Isang buhay, isang desisyon. Isa lang ang pwede mong iligtas. Pumili ka. Napalingon si Sarah at nakita kung paano nakikipag-usap si Tiana sa mga kidnapper gamit lamang kanyang mga mata. Nagsisikap siyang ipamalas kay James ang katotohanan na ang lahat ng to'y isang patibong, ngunit hindi niya kaya. May tape ang kanyang bibig. Subalit tulad ng posporong kinalos sa bakal, narinig ang boses ni James, marupok ngunit pinal. Si Tiana. Pinili niya ang dating kasintahan o hipag kaysa sarili niyang asawa, kaysa ina ng kanyang anak. Inabandon na si Sarah sa loob ng bodega. Pagkaalis nila, sumabog ang gusali at tuluyang nalamon ng apoy at ang mga screams at iyak ni Sarah sa loob pumuno sa katahimikan ng gabi. Ang gabi ay binalot na nakabibinging katahimikan pagkaalis ng sasakyan ni na James at Diana. Sa loob ng abandonadong bodega, tanging ang marahas na paghinga ni Sarah ang naririnig. May tape ang kanyang bibig, nakatali ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga luha patuloy na dumadaloy, humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Di pa natatagalan nang marinig niya ang marupok ngunit pinal na boses ng kanyang asawa, si Tiana. Ang dalawang salitang yon ang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Sarah. Mas masakit pa ito kaysa sa pagkakatarik sa kanya. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking binuhan niya ng anak, at pinili ang iba. Pinili siyang iwan sa kamatayan. Bigla naputol ang pag-iyak ni Sarah na makarinig siya ng kakaibang tunog, isang timer. Kasunod nito isang spark ng kuryente ang dumanas sa mga lumang kable ng bodega. At sa isang kurap mata, isang malakas na pagsabog ang gumanig sa buong gusali. Agad dinaluyong na naglalakihang apoy mga pader. Ang usok naging makapal at itim, mabilis sumasakal sa hininga ni Sarah. Sinubukang gumalaw, sinubukan niyang sumigaw sa likod ng tape sa kanyang bibig, ngunit lalo lang siyang nawawalan ng lakas. Ang init ng apoy nagsisimula ng dumiit sa kanyang balat. Diyos ko, ang anak ko, si Lucas! Ang huling pumasok sa isip ni Sarah bago unti-unti nagdilim ang kanyang paningin. Ang apoy ay tuluyan ng gumuho sa kisame, lumalamon sa kinilalagyan niya. Sa labas ng bodega, isang lalaki ang nagpapatakbo ng kanyang lumang pickup truck, si Arthur, 35 taong gulang, ay isang dating fire rescue officer. Bagaman tinanggal sa serbisyo dahil sa pagkabaliw sa paghahanap ng hustisya sa isang tiwaling kaso, ang instingto ng isang bombero ay nananatili sa kanyang dugo. Nang makita niya ang makapal na usok at ang pagsabog mula sa banyo, hindi siya nag-atubili. Pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa bodega. May tao ba dyan? Sigaw ni Arthur habang sinisipang lumang pinto ng bodega gamit ang kanyang bota. Walang sumasagot, tanging lagutok lamang ng nasusunog na kahoy at bakal. Ginamit ni Arthur ang kanyang basang jacket para takpan ang kanyang ilong at bibig habang pumapasok sa naglalagablab na impyerno. Sa gitna ng makapal na usok, nakita niyang isang anino ng tao nakatali sa isang silya, bahagyang natatabunan ng mga nagbabagang debris. Miss, gumising ka! Mabilis tinabas ni Arthur ang mga tali ni Sarah gamit ang kanyang dalang patalim. Binuhat niya ang walang malay na katawan ng babae.
Sa mismong sandali na humakbang siya palabas, tuluyang gumuho ang buong bubong ng bodega. Isang malaking piraso ng nagniningas na kahoy ang humalik sa kanang bahagi ng muka at katawan ni Sarah bago sila tuluyang nakalabas. Di dinala ni Arthur si Sarah sa pampublikong ospital. Bilang dating intelligence officer din, alam niya ang ganitong uri ng sunog may malalim na kwento. Kung may nagtangka sa buhay ng babaeng to, ang pagdadala sa kanya sa sikat na ospital ay katumbas ng pagreregalo sa kanyang muli sa mga mamamatay tao. Dinala niya si Sarah sa isang pribadong klinika sa isang tago at malayong bayan. Isang pasilidad na pinatatakbo ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan na si Dr. Manuel. Lumipas ang 3 araw bago tuluyan nagkamalay si Sarah. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang puting kisame at ang amoy ng gamot ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang mas matindi ay ang hapde. Isang kakaibang tindi ng kirot ang nararamdaman niya sa kanyang buong katawan, partikular na sa kanyang muka na ngayon binalot ng makapal na benda. Nasaan ako? Bulong ni Sarah, paos at hirap magsalita. Lumapit si Arthur, may hawak na baso ng tubig. Ligtas ka na, malayo ka na sa bodega. Ako si Arthur? Tumingin si Sarah sa kanya, bakas ang takot at kalituhan. Ang pamilya ko, ang asawa ko, ang anak ko. Huminga na malalim si Arthur at binuksan ng maliit na telebisyon sa tapat ng kama. Ang balita ay kasalukuyang nag-uulat. Isang bangkay na isang babae ang pinaniniwala ang natagpuan sa loob na nasunog na bodega sa Batangas. Ayon sa pamilyang Jameson, ang biktima ay ang negosyanteng si Sarah Jameson. Nagpaabot na ng pakikiramay ang kanyang asawa na si James Jameson kasamang kanilang anak. Pinakita sa screen si James, umiiyak sa harap ng mga kamera, habang si Tiana nakatayo sa likod nito, nakaitim na bestida ngunit may lihim ng ngiti sa mga labi na si Sarah lang makakapansin. Si Lucas naman nakayuko, tila walang pakialam. Nabitawan ni Sarah ang baso ng tubig, nabasag ito sa sahig katulad ng kanyang puso. Para sa mundo, patay na siya. Para sa kanyang pamilya, isa na lamang siyang alaala na madaling palitan. Ang kanyang iyak, walang tunog, ngunit ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Hindi ito iyak ng kahinaan, ito ay iyak ng isang ina at asawang tuluyan ng nilamon ng puot at pinalitan ng bagong pagkatao. Dahan-dahan hinawakan ni Sarah ang benda sa kanyang mukha. Gusto mo ba silang balikan? Tanong ni Arthur habang pinagmamasdan ang determinasyon sa mga mata ng babae. Tumingin si Sarah kay Arthur. Sa likod ng mga benda, ang kanyang mga mata ay di nakakikitaan ng luha. Ngayon may bagong apoy na naglalagablab sa loob nito. Isang apoy na mas matindi kaysa sa sumunog sa bodega. Hindi pa ngayon, sagot ni Sarah. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Kung gusto nila ng patay na Sarah, ibibigay ko sa kanila. Ngunit kapag akong bumalik, sisiguraduhin ko. Sila naman ang lalamunin ng apoy ng sarili nilang mga kasalanan. Dito nagtapos ang buhay ng mahina at aping-aping si Sarah. At sa gitna ng mga abo, isang bagong reyna ang handang isilang. 3 linggo matapos ang trahedya, dahan-dahang tinanggal ni Dr. Manuel ang huling layer ng benda sa mukha ni Sarah. Sa loob ng maliit at lihim na kwarto ng klinika, nag-ahari ang mabigat na katahimikan. Hawak ni Arthur ang isang salamin, naghihintay sa magiging reaksyon ng babaeng niligtas niya sa kamatayan. Nang tuluyan mahubaran ng kanyang mukha, dahan-dahan, dinilat ni Sarah ang kanyang mga mata at tumingin sa salamin. Napasingap siya. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa refleksyon ay hindi si Sarah. Ang kanang bahagi ng pisngi niya ay payapa at nag-iwan ng malalim na marka ng pagkasunog. Ang kanyang balat may mga kulubot at sugat na hilom pero maputla, malayo sa makinis at maamong mukha na isang mapagmahal na ina na kilala ng lahat. Yan ang pinsala ng apoy, Sarah. Malumanay na singit ni Dr. Manuel. Maaari nating i-reconstruct ang mukha mo sa pamamagitan ng serye ng plastic surgery. Ngunit kailangan mong tanggapin, hindi ka na magiging kamukha ng dati. Hinawakan ni Sarah ang kanyang bagong mukha. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mas mabuti, bulong ni Sarah. Ang boses ay may malamig na talas. Ayokong makitang mukha ng babaeng naging tanga at nagpaloko.
Dr. Manuel, baguhin mo ko. Gawin mo ko isang babaeng hindi nila kayang apihin. Isang babaeng katatakutan nila. Dito nagsimula ang mahaba, masakit at madugong proseso ng transformasyon ni Sarah. Sa loob ng 3 taon, sumailalim siya sa iba't ibang operasyon upang ayusin ang kanyang mukha at balat. Habang naghihilom ang kanyang pisikal na katawan, hindi hinayaan ni Sarah na masayang ang oras. Sa tulong ni Arthur, na may malawak na koneksyon sa mundo ng intelligence at pananalapi, nagsimulang mag-aral si Sarah. Ang mga gabi niyang dati ginugugol sa pagluluto para sa pamilyang nagtaksil sa kanya, napalitan ng pagbabasa ng mga libro tungkol sa corporate law, stock market at business management. Di lang utak ang kanyang hinasa. Upang masigurong kaya niyang ipagtanggol ang sarili, sinanay siya ni Arthur sa self-defense at martial arts. Ang bawat suntok at sipa ni Sarah sa punching bag ay may kasamang galit. Naaalala niya ang mukha ni James nang pilitin nito si Tiana at ang mukha ng anak niyang si Lucas nang talikuran siya nito. Huwag mong hahayaan na lamunin ka ng galit mo, Sarah. Paalala ni Arthur isang gabi habang nag-iensayo sila. Ang galit na walang kontrol ay kahinaan. Gamitin mo tong gasolina para maging matalino. Alam ko ang ginagawa ko, Arthur. Seryosong sagot ni Sarah habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Di ako babalik para lang pumatay. Babalik ako para bawiin ang lahat ng sakin at panoorin silang mawalan ng lahat. Sa 3 taon natapos ang huling operasyon. Nang muling humarap si Sarah sa salamin, isang obra maestra ang nasa kanyang harap. Ang kanyang bagong mukha ay may matatalas na anggulo, matataas na cheekbones at mga mata na nag-uumapaw sa otoridad at misteryo. Wala ni isang bakas ng lumang sarang naiwan. Siya ay mukhang isang mayamang banyaga o isang tanyag na aristokrata. Mula ngayon, patay na si Sarah Jameson. Saan ni Arthur? Sabay abot na isang kulay itim na envelope. Yan ang mga bago mong dokumento, legal na rehistrado sa ibang bansa. Binuksan ni Sarah ang envelope at binasa ang pangalang nakasulat sa kanyang bagong pasaporte, Victoria Vance. Isang bilyonaryong investor mula sa Singapore, naghahanap ng mga kumpanyang pwede niyang pondohan sa Pilipinas. Habang naghahanda si Victoria para sa kanyang pagbabalik, kumuha si Arthur ng mga impormasyon tungkol sa pamilyang Jameson. Baon sa utang ang Jameson Enterprises. Ulat ni Arthur habang pinapakita mga financial statement sa computer. Masyadong malandi at malustay si Rihanna. Lahat ng ari-ariang iniwan mo, kabilang ang mga shares mo na pinalabas nilang napunta kay James, ay unti-unti nilang sinasangla. Tumingin si Victoria sa larawan ni na James at Tiana na nakuha mula sa isang social media post. Magkasamang dalawa sa isang marangyang resort, ngunit bakas sa mukha ni James ang stress. At ang anak ko, si Lucas? Tanong ni Victoria, may bahagyang kirot sa puso na pilit niyang tinago. Naging rebelyoso. Buntong hininga ni Arthur. Palaging nasasangkot sa gulo sa universidad. Palaging lasing. Mukhang hindi naging mabuting ina si Tiana sa kanya. Tiningnan ni Victoria ang larawan ng kanyang anak. Ang batang dati hinihelen niya ay mukhang lantang gulay ngayon, puno ng galit sa mundo. Dahan-dahang tumayo si Victoria, inayos ang kanyang mamahaling designer suit at sinuot ang kanyang itim na sunglasses. Ang kanyang presensya ay nag-uumapaw sa karangyaan at kapangyarihan. Panahon na para umuwi. Arthur, utos ni Victoria, nalulunod sa utang ni James at kailangan niya ng tagapagligtas. Pakilala natin sa kanila si Victoria Vance. Ang anghel na mag-aahon sa kanila bago ko sila tuluyang ihulog sa bangin. Ang kabanata ay nagtapos sa paglalakad ni Victoria palabas ng silid. Habang ang tunog ng kanyang high heels ay tila bawat segundo ng orasan na bumibilang sa nalalabing oras ng kaligayahan ng mga nagtaksil sa kanya. Ang mansyon na dating pinuno si Sarah na amoy na masasarap na luto at init ng pagmamahal ay mistulang nag-iisang malamig at marangyang hawla. Sa loob ng 3 taon, si Tiana ang naging reyna ng tahanan. Ngunit ang kahariang kinuha niya sa pamamagitan ng dugo at apoy ay unti-unti nang nagkakaroon ng maliit na lamat. James, kailangan ko ng 500,000 ngayon din. May charity gala akong aatanan bukas ng gabi at hindi ako po pwedeng humarap doon nang hindi suot ang bagong koleksyon ng brilyante ni Amorsolo.
Ang matinis at may otoridad na boses ni Tiana ay umalingaw sa malawak na sala. Nakaupo siya sa mamahaling sofa, abala sa pagtingin sa kanyang mga kuko, habang ang mga katulong ay nanginginig na nakatungo sa kanyang paligid. Si James na noon ay mukhang bago at laging plansyado ang mga kasuotan ay mukhang matanda na kaysa sa kanyang edad. Hilahil ang mukha, nakasandal siya sa barandilya ng hagdan habang hawak ang isang baso ng alak. "Tiana, pakiusap naman. Huminahon ka muna," pakiusap ni James. Ang boses ay puno ng pagod. "Kakapadala ko lang ng milyon sa credit card mo nung nakaraang linggo. Ang kumpanya, ang Jameson Enterprises ay hirap na hirap ngayon. Bagsak ang mga shares natin at marami tayong kliyenteng umaalis." Tumayo si Tiana. Ang kanyang mga mata ay nandilisik sa galit. Lumapit siya kay James at tinuro ito. "Kasalanan ko, James? Pinili kita dahil bilyonaryo ka. Iniwan ko lahat para sa'yo. Huwag mong isisisi sa akin kung hindi mo kayang patakbuhin ang kumpanyang iniwan ng tatay mo. Iniwan mong lahat." Bulong ni James, may pait sa kanyang boses. Sa tuwing nag-aaway sila, hindi niya mapigilan na maalala si Sarah. Si Sarah na kahit kailan hindi humingi ng marangyang bagay. Si Sarah na laging nag-aalaga sa kanya kapag pagod siya sa trabaho. Si Sarah na hinayaan niyang mamatay sa bodega sa gitna ng kanilang pag-aaway. Bumuka sa malaking pinto ng mansyon, pumasok si Lucas, ang kaisa-isang anak ni Sarah. 19 na taong gulang na ito, ngunit ang kanyang itsura ay malayo sa maayos na estudyante. Gulo-gulo ang kanyang buhok, kalahating nakabukas ang butones ng polo at amoy alak. "San ka na naman galing na bata ka?" Singhal ni Tiana nang makita si Lucas. "Tingnan mo nga ang itsura mo, puno ng kahihiyan ang dinadala mo sa pamilyang ito." Tumingin si Lucas kay Tiana nang may matinding puot. "Wag mo kong mapagsabihan, Tiana. Hindi kita ina. At hindi kita magiging ina." "Lucas, igalang mong tita Tiana mo." Sawatan ni James, ngunit walang lakas ang kanyang boses. "Igalang? Igalang ang babaeng to? Paano ko igagalang ang babaeng pinalit mo kay mama? Alam mo, Dad, araw-araw kong naaalala si mama at araw-araw kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil sa mga huling salitang sinabi ko sa kanya." Yumuko si Lucas. Ang kanyang mga kamao ay nanginginig. Ang totoo, ang pagiging rebelyoso niya ang bunga ng matinding guilt o panunumbat ng konsensya. Noong gabi, bago mawala si Sarah, sinabihan niya ito ng masakit na salita dahil sa sulsol ni Tiana. Ngayong wala na si Sarah. Napagtanto niya kung gaano nga ba kaplastik si Tiana na ang tanging habol lamang sa kanila ay ang pera at kapangyarihan ng kanyang pamilya ni Jameson. "Umakyat ka na sa kwarto mo, Lucas," sigaw ni James. Walang salitang tinalikuran sila ni Lucas at padabog na umakyat sa kanyang silid. Iniwan ang kanyang ama at madrasta sa gitna ng katahimikan ng sala. Kinagabihan sa opisina ni James sa loob ng mansyon, pumasok si Tiana na may dalang mga dokumento. At ang galit na kanina pa napalitan ng isang mapanlinlang ng ngiti. "James, kung talagang baon sa utang kumpanya, may solusyon ako," malambing na anang Tiana habang inahawakan ng balikat ng asawa. "May lumapit sa aking broker. May isang malaking investor mula sa Singapore na darating sa bansa. Sobrang yaman niya. At naghahanap siya ng kumpanyang pupwedeng bilhan ng shares o pondohan." Nangatog ang puso ni James sa kaba. "Talaga? Sino siya?" "Ang pangalan niya, Victoria Vance," sagot ni Tiana. "Ang isang artikulo sa magazine tungkol sa misteryosong bilyonaryo," sabi ng broker, "interesado ng industry sa Pilipinas. Kung makukuha natin ang tiwala niya, maililigtas ang Jameson Enterprises." Ang larawan sa magazine. Pinapakita roon ng isang babaeng nakatalikod habang sumasakay sa isang pribadong jet. May hawak na mamahaling bag at napapaligiran ng mga bodyguard. Ang aura nito ay nag-uumapaw sa yaman at kapangyarihan. "Gawin mo ang lahat, Tiana," sabi ni James, tila nakakita ng liwanag sa madilim na lagusan. "Iset mo ang pagkikita natin sa darating na grand anniversary gala ng kumpanya. Kailangan natin si Victoria Vance."
Samantala, sa isang high-end penthouse suite sa Bonifacio Global City, nakatayo si Sarah na ngayon ay si Victoria Vance. Sa harap ng malawak na glass window, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod. Hawak ang isang tablet kung saan naka-wiretap ang usapan ni na James at Tiana sa loob ng mansyon. Salamat sa mga spy gadget na linarong tinanim ng mga tauhan ni Arthur. Narinig niya ang bawat salita. Narinig niya ang pag-aaway ng dalawa at higit sa lahat, narinig niya ang boses ng kanyang anak na si Lucas. Ang kanyang puso ay kumurot nang marinig ang pagsisisi ng kanyang anak, ngunit pinatigas niya ang kanyang kalooban. Napakagat mo sila sa pain, Victoria. Wika ni Arthur, nakakarating lang. May dalang baso ng wine. Gusto ka nilang makaharap sa anniversary gala sa susunod na linggo. Binaba ni Victoria ang tablet. Ang kanyang bagong mukha na gawa sa sining ng siyensya, ngunit pinatigas ng puot ay nagpakita ng isang ngiti na nakakatakot. Masyadong excited si Tiana na salubungin ang kanyang kamatayan. Malamig na sabi ni Victoria. Hayaan mo silang magdiwang sa ngayon, Arthur. Dahil sa gabing akala nila ay pagsalbar ko sa kanila, doon magsisimula ang kanilang impyerno. Ang Grand Ballroom na isang marangyang 5 wedding hotel sa Maynila ay nag-uumapaw sa karangyaan. Gabi yon ay ika-25 anibersaryo ng Jameson Enterprises. Ang mga crystal chandeliers nagliliyab, ang musika ng orkestra, marahan at ang mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo at mataas na lipunan ay naroon. Ngunit sa likod ng marangyang palamuti, ang pamilya Jameson ay nagpapanggap lamang. Si James, spirit ng umingiti sa mga mamamahayag, habang si Tiana halos magkandakuba sa pagmamalaki, suot ng isang pulang kasuotan na labis na marangya, at ang mga brilyanteng hiningi niya kay James. Si Lucas naman nakatayo sa isang madilim na sulok, may hawak na baso ng alak at halatang walang gana sa paligid. James, nasaan ang sinasabi mong Victoria Vance? Balisang bulong ni Tiana habang pinaliligiran sila ng mga flash ng kamera. Kailangan natin siyang makausap bago pa malaman ng mga bangko na hindi natin kayang bayaran ang utang natin ngayong buwan. Sabi ng kanyang sekretarya, paparating na siya, sagot ni James, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo kahit malamig ang aircon. Biglang huminto ang tugtog ng orchestra. Ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Sabay-sabay na lumingon ang mga tao at ang bulong-bulungan na palitan na nakabibinging katahimikan. Pumasok si Sarah bilang Victoria Vance. 4 na patitipon ng bodyguard na nakatitig nang matalim ang naunang naglakad upang hawanan ang kanyang daan. Sa gitna nila, si Victoria ay naglalakad nang may walang katulad na grasya at otoridad. Suot niya ang isang asul na gabi, emerald blue gown na gawa sa mamahaling seda na bumagay sa kanyang maputi at makinis na balat. Ang kanyang bagong mukha napakaganda, matatalas ang anggulo, misteryoso at ang mga matay tila nakatitig sa kaluluwa ng sino mang tumingin dito. Sa kanyang tabi naglalakad si Arthur na ngayon nakasuot ng mamahaling tuxedo. Tumatay yung chief of security at kanang kamay ng bilyonaryo. Diyos ko, siya ba si Victoria Vance? Bulong ng isang mayamang matanda sa tabi ni James. Mukha siyang reyna ng isang imperyo. Napatulala si James. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Victoria, nakaramdam si James ng isang kakaibang kilabot. May kung anong pamilyar sa mga matang yon, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, ngunit mabilis niyang winaksi sa kanyang isip. Imposible. Patay na si Sarah sa loob-loob niya. Habang si Tiana naman ay nakaramdam agad ng matinding inggit at pagkabahala sa tindi ng presensya ng babaeng nasa harap niya. Lumapit si James at Tiana upang salubungin ang kanilang panauhin. Miss Vance, isang malaking karangalan ang makasama ka sa aming anibersaryo. Magalang nabati ni James sabay abot ng kanyang kamay. Tinitigan muna ni Victoria ang kamay ni James. Ang kamay na dati hinahawakan niya ng may pagmamahal. Ang kamay na hindi nag-atubiling bitawan siya sa loob ng nasusunog na bodega. Dahan-dahan, iniabot ni Victoria ang kanyang kamay na may suot na mamahaling guantes. The pleasure is mine, Mr. Jameson. Sagot ni Victoria, ang kanyang boses binago na rin ang kanyang pagsasanay. Malamig, may lalim at may accent ng isang lumaki sa ibang bansa. Nang hawakan ni James ang kamay ni Victoria, muli siyang nanginginig. Ang lamig ng hawak nito ay tila yelo na sumaksak sa kanyang dibdib. At ako naman si Tiana, ang asawa ni James. Nakangiting singit ni Tiana sabay lahad din ng kamay.
Napakasaya namin na interesado ka sa aming kumpanya. Tumingin si Victoria kay Tiana. Ang babaeng pumatay sa kanyang hipag, ang babaeng umagaw sa kanyang pamilya at ang babaeng nagdali sa kanya sa kamatayan. Sa loob ng puso ni Victoria naglalagablab ang apoy. Ngunit sa labas isang matamis at mapanlinlang ng ngiti ang kanyang pinakita. Nilagpasan niya ang kamay ni Tiana at di nito tinanggap. I don't usually shake hands with people I don't do business with yet, Mrs. Jameson. Malamig na sabi ni Victoria. I'm here for business, not for socializing. Napahiya si Tiana sa harap ng mga bisita na nagdulot ng lihim na tawanan sa paligid. Namula sa galit si Tiana ngunit pinilit pigilan ang kanyang sarili. Habang nag-uusap sina James at Victoria tungkol sa posibleng schedule ng kanilang pagpupulong, lumingon si Victoria sa sulok ng ballroom. Doon, nakita niya si Lucas. Nagtagpo ang mata ng mag-ina. Kumabog ng marahas ang dibdib ni Victoria. Ang kanyang anak, ang kanyang maliit na sanggol noon na ngayon binata na, ngunit puno ng lungkot ang mga mata. Gustong tumakbo ni Victoria upang yakapin to, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Si Lucas naman na patitigdan kay Victoria, may kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang puso nang tingnan siya ng bilyonaryo. Isang pakiramdam na matagal nang nawala mula nang mamatay ang kanyang tunay na ina. Miss Vance, okay ka lang? Tanong ni James nang mapansin na natahimik si Victoria. Inalis ni Victoria ang tingin kay Lucas at humarap muli kay James. Ang kanyang maskara muling sumara. I'm fine, Mr. Jameson. I am just observing, ani Victoria. Sige, asahan ninyo ko sa inyong opisina sa Lunes ng umaga. Ihanda ninyong inyong mga financial records. Huwag kayong mag-alala. Kung karapat-dapat ang kumpanya ninyo, handa akong magpasok ng 5 bilyong piso upang isalba kayo. Nang marinig ang 5 bilyon, halos magdiwang ang puso ni na James at Tiana. Tila nakakita sila ng Diyos na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Tinalikuran sila ni Victoria, dahan-dahang naglakad palabas ng ballroom kasama si Arthur. Habang naglalakad sa red carpet, lumingon siya sandali kay Tiana na ngayon ay yakap-yakap si James sa tuwa. Magdiwang kayo ngayon, Tiana. James? Sabi noon ni Victoria sa kanyang isip. Dahil ang perang akala ninyo yung magpapasaya sa inyo, ang siya ring gagamitin ko para bilhin ang inyong mga kaluluwa. Lunes ng umaga, ang boardroom ng Jameson Enterprises ay nag-uumapaw sa tensyon. Lahat ng mga board members at matataas na opisyal ng kumpanya ay nakaupo, tuwid ang mga likod at hindi mapakali. Sa dulo ng mahabang mesa nakaupo si James, habang sa kanyang tabi nakatayo si Tiana na pilit na sumasawsaw sa pulong kahit wala tong opisyal na posisyon sa kumpanya. Sakto sa 9:00 bumukas ang pinto, pumasok si Victoria Vance. Suot na isang napakagandang puting designer power suit at gold accessories. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang otoridad na nagpatahimik sa buong silid. Kasunod niya si Arthur na may dalang isang itim na leather briefcase na naglalaman ng mga kontrata. Good morning, gentlemen and lady. Malamig na bati ni Victoria, sabay upo sa swivel chair sa tapat ni James. Hindi niya tiningnan si Tiana na tila ba isa lamang tong hangin. Good morning, Miss Vance. Mabilis sa tugon ni James, may kasamang kababaang loob. Handa ng lahat ng financial records na hiniling mo. Gaya na napag-usapan sa gala, lahas ng pangangailangan ng panibagong kapital ang kumpanya upang mapalawak ang aming manufacturing plant. Isang mabait ng ngiti ang sumilay silabi ni Victoria. Alam niya ang katotohanan. Ang kumpanya hindi magpapalawak ng planta. Gagamitin ni na James ang pera para bayaran ang mga nagkakapatong-patong na utang sa bangko na dulot ng marangyang pamumuhay ni Tiana. Nilabas ni Arthur ang mga dokumento, dahan-dahang inilatag sa harap ni James. 5 bilyong piso, panimula ni Victoria, habang pinaglalaroan ang kanyang mamahaling ballpen. Yan ang halagang ipapasok ko sa Jameson Enterprises. Katumbas nitong 49% ng shares ng kumpanya, mananatili ka pa ring majority owner, Mr. Jameson? Nanlaki ang mga mata ni na James at Tiana sa tuwa. Sa ilalim ng ganong setup, si James pa rin ang masusunod sa kumpanya, ngunit meron na silang 5 bilyon para gastusin. Ngunit meron akong ilang kondisyon na hindi pwedeng mabali. Patuloy ni Victoria, ang kanyang boses ay tila talas ng padalim.
Nakasaad sa Section 12, Collateral and Liability Clause, na kapag nabigo ang kumpanya na maabot ang target net profit sa loob ng susunod na 6 na buwan, o kaya magkaroon ng anomalya sa paggamit ng pondo, ang natitirang 51% ng mga shares ni Mr. Jameson, pati na rin lahat ng kanyang personal na ari-arian, kabilang ang inyong mansyon, ay otomatikong malilipat sa aking pangalan bilang kabayaran. Napatigil si James. Bagyang kinabahan ang kanyang puso. Miss Vance, napakabigat naman yata ng kondisyong iyon. Ang mansyon namin labas na sa negosyo. Bago pa makapagsalita si James, sumingat na si Tiana. Hinawakan niyang braso ni James at bumulong. James, ano ka ba? 5 bilyon ang nasa harap natin. Sa tindi ng hawak natin pera ngayon, imposibleng hindi natin maabot ang target sa loob ng 6 na buwan. Pirmahan mo na. Huwag mo nang pakawalan ng swerte. Tiningnan ni Victoria si Tiana. Salamat sa katakawan mo sa pera, Tiana. Ikaw mismo ang nagtutulak sa asawa mo sa bangin, sa loob-loob ni Victoria. Dahil sa desperasyon at sa sulsol ng kanyang asawa, kinuha ni James ang panulat. Nang hindi binabasang mabuti ang maliliit na letra sa ilalim ng kontrata kung saan nakatago ang mga hidden clauses na ginawa ni Victoria at Arthur upang manipulahin ang kita ng kumpanya, ay mabilis niyang itinala ang kanyang pirma. Welcome to the family, Miss Vance, nakangiting sabi ni James, sabay lahat ng kamay. Inabot ni Victoria ang kamay ni James, may kasamang malamig at mapanlinlang ng ngiti. No, Mr. Jameson, welcome to my world. Matapos ang pulong, habang naglalakad si Victoria sa koridor ng kumpanya patungo sa elevator, nakita niya si Lucas. Nakatayo ito sa tapat ng vending machine, mukhang pagod at may hawak na sketchpad. Naalala ni Victoria pangarap ng kanyang anak na maging isang arkitekto. Isang pangarap na laging sinusupil ni James na gustong magpatakbo ito ng negosyo. Nalaglag ang barya ni Lucas at gumulong ito sa tapat ng mga sapatos ni Victoria. Dahan-dahan yumuko si Victoria upang pulutin ang barya at inabot to sa binata. Salamat, bulong ni Lucas. Nang magtama ang kanilang tingin, napatitig mo niyang binata. May kakaibang lungkot at pamilyar na kalinga sa mata ng bilyonaryang si Victoria Vance na tila humihila sa kanyang kaluluwa. Kayo si Miss Vance, tama? Ang bagong investor ni Dad. Oo, ako nga, Lucas. Malumaning na sagot ni Victoria. Nagulat si Lucas dahil hindi pa naman sila opisyal na pinakikilala, ngunit alam na nito ang kanyang pangalan. Narinig ko ang tungkol sa'yo, pagbawi ni Victoria upang di maghinala ang anak. Ang sabi nila, magaling ka raw gumuhit. Huwag mong hahayaang sirain ng alak ang mga kamay na binuo para lumikha ng magagandang bagay. Napatulala si Lucas. Walang sino man sa mansyon, kahit ang kanyang ama o si Tiana, ang nagtanong tungkol sa kanyang mga pangarap. Ang lahat laging nandidiri sa kanyang pagiging rebelyoso, ngunit ang babaeng to na isang estranghero ay nakita ang kanyang halaga sa isang sulyap lamang. Salamat, Miss Vance. Emosyonal na sagot ni Lucas. Victoria, pagtatama ni Victoria, may bahagyang ngiti sa mga labi. Maaari mo akong tawaging Victoria. Pagsakay sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan kasama si Arthur, kagad binuksan ni Victoria ang kanyang laptop. Pinakita roon ang 5 bilyong piso'y matagumpay nang nailipat sa account ng Jameson Enterprises. Nagsimula na silang magdiwang, ulat ni Arthur habang nagmamaneho. Tumawag na si Tiana sa isang luxury boutique. Nagpa-reserve siya ng mga mamahaling bag at alahas. Tumingin si Victoria sa bintana habang sumasalamin sa salamin ng kanyang mukha na puno ng determinasyon. Hayaan mo siyang ubusin ng pera, Arthur. Dahil sa bawat pisong ginagastos niya mula sa pondong yan, unti-unting napupunta sa akin ang pag-aari ng kumpanya. Sa loob ng 6 na buwan, sisiguraduhin ko wala nang matitira sa kanila kahit sa lupang tinatapakan nila. Isang buwan, matapos maipasok ang 5 bilyong piso, ang kapaligiran sa loob ng Jameson Enterprises ay nagbago. Si Victoria Vance madalas ang pagbisita sa kumpanya at sa bawat pagdating niya palagi niyang pinapansin ang mga maling desisyon at marangyang pamumuhay ni Tiana na nakakaapekto sa pondo. Sa tulong ni Arthur na isang eksperto sa cyber intelligence, nagawa nilang pasukin ang personal bank accounts at credit cards ni Tiana. Doon, nakita nila ang milyon-milyong pisong nilulustay nito para sa mga luho, mamahaling biyahe at mga ari-arian sa ilalim ng sarili nitong pangalan. Panahon na para gumawa ng lamat sa pagitan ng mag-asawa
Malamig na utos ni Victoria kay Arthur habang nasa loob sila ng kanyang pribadong opisina. Ipadala mo ang mga dokumentong yan kay James. Ngunit siguraduhin mong manggagaling to sa isang anonymous source sa loob ng bangko. Isang gabi, habang si James ay mag-isang nagtatrabaho sa kanyang opisina sa mansyon, isang kulay gintong envelope ang iniwan sa kanyang sekretarya sa kanyang mesa. Nakasulat sa labas, para sa iyong mga mata lamang. Nang buksan ito ni James, bubungad sa kanya ang kopya ng mga bank transfers mula sa corporate account ng kumpanya patungo sa isang lihim na account sa Switzerland na nakapangalan kay Tiana. Ang halaga, umabot na sa 200 milyong piso o 200 million sa loob lamang ng 4 na linggo. Nanginig ang mga kamay ni James. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay at ang galit ay unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Tiana? Bulong na James. Ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa puot. Agad siyang tumayo, patakbong bumaba sa sala kung saan abala si Tiana sa pag-aayos ng mga bagong biling designer bags kasama ng ilang katulong. Tiana, pinalabas mo muna ang mga katulong. Sigaw na James na ikinagulat ng lahat. Nang makaalis sa mga katulong, inihagis si James ang mga dokumento sa mukha ni Tiana. Ipaliwanag mo to sa akin. Ano ba tong mga 200 milyong pisong inilipat mo sa sarili mong account sa Switzerland? Ninilustay mo ba ang pera ng kumpanya? Nagulat si Tiana, ngunit naging mabilis ang kanyang mapagmataas na itsura. James, para sa atin din naman yan eh. Sinisigurado ko lang kinabukasan natin kung sakali man na magkakaproblemang muli ang kumpanya. Bakit ka nagagalit? Asawa mo naman ako. Asawa? Bulyaw ni James. Ang perang yan ay bahagi ng investment ng kumpanya at ng mansyong ito. Pinapahamak mo tayo. Huwag mo kong sisigawan, James. Gante ni Tiana habang itinuturo si James. Nakalimutan mo na ba kung paano natin nakuhang mansyong ito? Nakalimutan mo na ba kung sino ang kasama mo nung iniwan mo si Sarah sa bodega? Magkasama tayo sa lahat, James. Kaya huwag mo kontratuhin na para kung isang magnanakaw. Ang banggitin ng pangalan ni Sarah ay tila isang malakas na sampal kay James. Natigilan siya habang ang konsensya at takot ay muli bumalot sa kanya. Ang kanilang perpektong kasal ay nagsimula na maging isang impyerno ng sumbatan at hinala. Kinabukasan pumunta si James sa isang sikat na restaurant upang makipagkita kay Victoria para sa isang business update. Bakas sa mukha ni James ang tindi ng stress at kawalan ng tulog. Si Victoria na mukhang napakaganda at kalmado ay nagmamasid sa bawat galaw ng kanyang dating asawa. Mukhang may mabigat kang dinadala, Mr. Jameson. Takot na takot siyang malalaman ni Victoria ang ginawa ni Tiana. Wala, Miss Vance. Pagod lang ako sa dami ng trabaho. Maayos na ang lahat? Yumuko si Victoria upang itago ang kanyang mapait na ngiti. Nakakatakot ka, James. Natatakot kang malaman ko na ang babaeng pinili mo kaysa sa akin ang siya ring hihila sa iyo sa kahirapan? Sa binuo ng kanyang isip. Mabuti kung ganon, sagot ni Victoria nang mag-angat siya ng tingin. Ang mga mata puno ng pekeng pag-aalala. Sana lang hindi mo pagsisihan ang mga pinagkatiwalaan mo sa buhay. Minsan ang taong pinakamalapit sa atin ang siyang hahawak ng patalim na tatarak sa ating likod. Ang mga salitang iyon ni Victoria ay tila isang luha na bumaon sa isip ni James. Lalo itong pinalaliman ng hinala at galit ni James kay Tiana pag-uwi sa kanyang penthouse. Hinanap ni Victoria si Arthur na kasalukuyang nagbabantay sa mga audio recordings mula sa mansyon ng mga Jameson. Nagsimula na silang mag-away ng matindi. Victoria, ulat ni Arthur, may bahagyang ngiti. Hindi na sila nag-uusap ng maayos. Si James ay nagsimula na ring maglagay ng sarili niyang security sa kumpanya para bantayan ang mga galaw ni Tiana. Tumingin si Victoria sa kawalan habang ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng malamig na tagumpay. Yan pa lamang ang simula. Arthur, pahayag ni Victoria. Ang alyansang binuo ng kataksilan ay parang buhay na gawa sa buhangin. Isang malakas na hampas ng hangin, guguho at magkakadurog-durog din. At ako ang magiging bagyo na tatapos sa kanila. Isang maulan at madilim na gabi.
Sa labas na isang sikat na bar sa Bonifacio Global City, gumagawa ng ingay ang ilang kalalakihan. Si Lucas, nalasing na naman at gulo-gulong itsura, ay nakipagpalitan ng suntok sa tatlong lalaki. Dahil sa tindi ng alak sa kanyang katawan, mabilis siyang naitulak at bumagsak sa basang kalsada. Ano, Jameson? Akala mo ba katulad ka pa rin ng dati? Ang balita sa labas, lutubog na ang utang ng kumpanya ninyo. Sigaw ng isa sa mga lalaki bago siya sinipa sa tiyan. Sapo ang kanyang nasaktang katawan, napapikit si Lucas sa sakit at kahihiyan. Inaasahan niya na masusundan pa ang mga sipa, ngunit narinig niya ang marahas na tunog ng preno ng isang mamahaling sasakyan. Isang itim na may bak ang huminto sa tapat nila. Bumaba si Arthur, may hawak na payong, at mabilis sinarangan ng mga lalaki gamit ang kanyang matikas na pangangatawan. Dahil sa takot sa presensya ni Arthur at sa tindi ng sasakyang dumating, mabilis na nagtakbuhan ang mga kalaban ni Lucas. Dahan-dahan bumaba ang bintana ng sasakyan. Doon nakaupo si Victoria Vance. Tumingin si Victoria sa kanyang anak na nakahandusay sa basang semento. Sugatan ang labi at puno ng dumi ang damit. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa tindi ng sakit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumaba at yakapin ang kanyang anak. Ngunit pinatigas niya ang kanyang mukha bilang Victoria. Isakay niyo na. Malamig na utos ni Victoria kay Arthur. Hindi dinala ni Victoria si Lucas sa mansyon ng mga Jameson. Dinala niya ito sa kanyang sariling penthouse suite. Doon tinulungan ni Arthur na ihiga ang walang malay at dasing na binata sa isang malinis na kwarto. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahan na nagkamalay si Lucas. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang marangyang disenyo ng kwarto ang sumalubong sa kanya. Nang subukan niyang bumangon, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mukha. Ngunit, laking gulat niya na makita na may mga gamot at bagong benda ang kanyang mga sugat. Pumasok si Victoria sa silid, bitbit ng isang mangkok ng mainit na sopas. Wala nang kanyang suot na mamahaling designer suit. Suot niya ngayon ay isang simpleng silk robe, dahilan upang mas maging malambot ang kanyang presensya. Miss Vance, gulat at nahihiyang bulong ni Lucas habang sinusubukan umupo ng maayos. Bakit? Bakit ito ginagawa para sa akin? Isang kahihiyan na makita niyo ako sa ganitong estado. Inilapag ni Victoria ang sopas sa tabi ng kama at naupo sa silya malapit sa kanya. Tinitigan niya ang mukha ng anak. Kumain ka muna. Kailangan ng katawan mo ang mainit na pagkain pagkatapos ng gulong pinasok mo. Kinuha ni Lucas ang kutsara, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa bawat higop niya ng sopas, may pamilyar na lasa siyang nararamdaman. Ang timpla ng sopas, eksaktong katulad ng luto ng kanyang tunay na ina na si Sarah noong bata pa siya. Isang lasa na 3 taon niya nang hindi natitikman dahil sa tiya na hindi kailanman nagluto para sa kanya. Nagsimulang mangilid ang mga luha sa mata ni Lucas. Bakit ka umiiyak? Masakit ba ang mga sugat mo? Tanong ni Victoria na pilit na pinatitigas ang sariling boses kahit na nagbabadya na rin ang sarili niyang mga luha. Binaba ni Lucas ang mangkok, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Nagsimula na siyang humagulgol tulad ng isang maliit na bata. Hindi po ang mga sugat ko ang masakit, Miss Vance. Umiiyak na pahayag ni Lucas. Ang masakit ay ang konsensya ko, ang lasa ng sopas na ito. Pinapailalan nito sa akin si Mama? Napatigil si Victoria. 3 taon na ang nakakaraan bago mawala si Mama sa isang aksidente. Sinabihan ko siya na napakasakit na salita, patuloy ni Lucas, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. Sinabi ko sa kanya na hindi siyang gusto kong maging ina. Galit ako sa kanya dahil naniniwala ko sa mga kasinungalingan ni Tiana. Ngayong wala na si Mama, na-realize ko kung gaano ko katanga. Ang babaeng ipinalit ni Dad. Si Tiana, wala siyang pakialam sa akin. Ang tanging gusto lang niya ay ang pera namin. Tumingin si Lucas kay Victoria, ang kanyang mga mata puno ng tapat na lungkot. Araw-araw, Miss Vance, parang sinusunog ang puso ko sa pagsisisi.
Kung po pwede ko lang ibalik ang oras, kung pwede ko lang yakapin si mama at sabihin sa kanya na mahal ko siya, gagawin ko ang lahat. Napakapit si Victoria sa gilid ng kanyang upuan. Ang tindi ng emosyon ay halos magpaiyak na sa kanya. Ang anak na akala nila ay tuluyan ng nagtakwil sa kanya ay dumaranas pala ng sariling impyerno dahil sa pagsisisi. Ang galit na inipon ni Victoria sa loob ng 3 taon laban kay Lucas ay tuluyang natunaw sa isang sandali. Dahan-dahang tumango si Victoria. Nilapitan niya si Lucas at nang hindi mapigilan ang kanyang maskara bilang Victoria Vance, dahan-dahan niyang niyakap ang ulo ng kanyang anak at sinandal sa kanyang dibdib. Napatigil si Lucas, ngunit hindi siya lumayo. Sa yakap na yon ay may naramdaman siyang kakaibang proteksyon at init. Isang yakap na tayong isang ina lamang ang makakapagbigay. Hush, Lucas. Tahan na. Malumanay na bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Kung naririnig ba ng mama mo ngayon, alam kong matagal kanya nang pinatawad. Walang ina na kayang magtanim ng galit sa kanyang sariling anak. Talaga po ba, Miss Vance? Tanong ni Lucas habang tinitingnan ang mukha ni Victoria. Oo, sagot ni Victoria, sabay pinunasan ng mga luha sa pisngi ni Lucas gamit ang kanyang mga daliri. Kaya pakiusap, huwag mo nang sirain ang buhay mo. Bumalik ka sa pag-aaral. Mag-drawing kang muli. Patunayan mo sa mama mo na karapat-dapat ka sa pagmamahal na ibinigay niya sa'yo. Kinagabihan matapos na makatulog muli si Lucas, lumabas si Victoria sa balkonahe ng penthouse kung saan naghihintay si Arthur. Ang mga mata ni Victoria ay namamaga na rin sa pag-iyak, ngunit may bagong liwanag na sa loob nito. Nakita ko ang nangyari, Victoria, singit ni Arthur. Mukhang nagbago ng plano mo para kay Lucas. Humarap si Victoria sa gabi. May determinadong ngiti sa kanyang mga labi. Oo, Arthur. Ang akala kong kalaban ay biktima rin pala ng mga demonyo na sina James at Diana. Pahayag ni Victoria. Mula ngayon po protektahan ko si Lucas. Lihim ko siyang tutulungan na maabot niya ang kanyang pangarap. At para naman kina James at Diana, hihigpitan ko pa ang tali sa kanilang mga leeg. Sisiguraduhin ko na sa oras na bumagsak ang kanilang imperyo, walang kahit isang piraso ng dumi ang tatama sa aking anak. Eksaktong 6 na buwan na matapos pirmahan ng kontrata, ang boardroom ng Jameson Enterprise ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na mas malamig pa sa aircon ng silid. Nakaupo si James sa dulo ng mesa, basang-basa ng pawis ang kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang mga kamay na may hawak na financial audit report. Sa kanyang tabi si Diana ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa mga board members na lahat ay nakayuko. Imposible to, nauutal na sabi ni James. Nasa ng 5 bilyong piso? Paano naging 0 ang net profit natin sa loob ng 2 magkakasunod na quarter? Simple lang, Mr. Jameson. Isang malamig at pamilyar na boses ang sumagot mula sa pintuan. Bumukas ang pinto, pumasok si Victoria Vance. Suot niya ang isang kulay gintong power suit na tila ba sumasalamin sa kanyang tagumpay. Kasunod niya si Arthur na may dalang mga legal na dokumento at 2 opisyal mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Naupo si Victoria sa tapat ni James. Pinatong ang kanyang mga siko sa mesa at tiningnan ng mag-asawa gamit ang mga matang walang kahit kaunting awa. Ang 5 bilyong piso na pinasok ko, unti-unting hinigop ng mga utang ng kumpanya mo na sadyang tinago mo sa akin bago pirmahan. Panimula ni Victoria habang iniabot ni Arthur ang kopya ng orihinal na kontrata sa mga board members. At ang natitirang pondo? Nilustay ng asawa mo para sa kanyang mga personal account sa ibang bansa at marangyang pamumuhay. Victoria, hindi totoo yan. Sigaw ni Tiana, pilit na nagmamatapatapang. Ikaw ang nagmanipula ng mga supply chain namin. Sinadya mong i-block ang mga kliyente namin sa Singapore. Tumingin si Victoria kay Tiana at ngumiti ng mapait. Business is business, Mrs. Jameson. Lahat ng ginawa ko ay
Legal at naaayon sa mga nakasulat sa kontrata na pinirmahan ng asawa mo. Dahil nabigo kayong maabot ang target profit sa loob lang ng 6 na buwan at dahil may napatunayang anomalya at pagwawaldas sa pondo, ihahampas ni Victoria isang notice of foreclosure and takeover sa harap ni James. Ayon sa Section 12, ang natitirang 51% ng mga shares mo, otomatikong malilipat sa akin ngayon. Sa madaling salita, James, tinatanggal ka na bilang CEO. Ako na ang nagmamay-ari ng Jameson Enterprises. Napatayo ang mga board members at agad nagbulong-bulungan. Si James naman tila nawalan ng lakas, napasandal sa kanyang upuan habang hawak ang kanyang dibdib na unti-unting sumasakit. Wag, pakiusap, Victoria, pagmamakaawa ni James. Ang boses halos pabulong na lang. Ang kumpanyang ito, ang buhay ng pamilya ko, ang legasiya ng ama ko. Hindi lang kumpanya, James. Malamig na pagpapatuloy ni Victoria. Walang preno ang kanyang pagbawi. Kasama sa collateral lahat ng personal mong ari-arian. Ang mga sasakyan mo, ang mga bank accounts mo na na-freeze na ng korte at ang mansyon ng mga Jameson. Lahat ng yan sa akin na. Meron kayong 24 na oras para i-vacate ang bahay. Walang hiya ka? Hysterical na sigaw ni Tiana. Susugurin niya sana si Victoria upang sabunutan to, ngunit mabilis siyang hinarangan at hinawakan sa magkabilang braso ng mga bodyguard ni Victoria. Hindi mo po pwedeng gawin to sa amin. James, gumawa ka ng paraan, magsalita ka. Ngunit di na nakapagsalita si James. Ang tindi ng shock, ang bigat ng katotohanang nawala sa kanya, ang lahat sa isang kurap ng mata at ang panunumbat ng kanyang konsensya ay nagdulot sa kanya na matinding heart attack. Nagsimulang gumawa ang katawan ni James hanggang sa tuluyan siyang bumagsak mula sa kanyang upuan patungo sa sahig ng boardroom. James! Sigaw ng ilang board members. Tumingin si Victoria sa kanyang dating asawa na ngayon nanginginig sa sahig habang hawak ang dibdib. Sa isang sandali nakaramdam siya ng takot, ngunit mabilis niyang naalala ang sarili niya 3 taon na ang nakakaraan. Nakatali sa upuan, may tape sa bibig habang si James malamig na naglalakad palabas ng bodega at iniwan siya sa apoy. Arthur, tumawag ka ng ambulansya. Utos ni Victoria, ang boses ay walang emosyon. Dalhin siya sa ospital, ngunit siguraduhan mong ang mga billing ay direktang ipapadala sa natitirang credit card ni Tiana. Tinalikuran ni Victoria nagkakagulong silid. Habang naglalakad siya sa koridor, bawat hakbang ng kanyang high heels ay tila selyo na nagpapatibay ng unang yugto ng kanyang hustisya ay natapos na. Kinagabihan pumunta si Victoria sa mansyon ng mga Jameson. Ang mga katulong abala na sa pag-iempake ng kanilang mga gamit matapos mabalitaan ang nangyari. Sa malawak na sala nakatayo si Lucas, bitbit ang kanyang backpack at ang kanyang sketchpad. Bagaman gulat sa mga nangyayari, may kalmado sa kanyang mga mata. Bumaba ang luha sa mata ni Victoria nang makita ang anak, ngunit pinigilan niya ito. Lucas, tawag ni Victoria. Lumingon ang binata. Miss Vance, o dapat ko na po ba kayong tawaging bagong may-ari ng bahay na ito? Walang pait sa boses ni Lucas, kung hindi, tanggap ng kapalaran. Hindi mo kailangan umalis, Lucas. Malumanay na sabi ni Victoria habang lumalapit sa kanya. Ang kasalanan ng ama mo at ng madrasta mo, hindi mo kasalanan. Ang kwartong ito, ang bahay na to, maaari kang manatili hanggat gusto mo. Umiling si Lucas at ngumiti ng bahagya. Salamat po, Miss Vance, pero ayoko na sa bahay na to. Ang mansong ito ay tinayo sa ibabaw ng mga luha ni Mama. Mas mabuti pong umalis ako at magsimula ng sarili kong buhay gamit ang sarili kong mga kamay, gaya ng sinabi niyo sa akin noon. Nanginig ang labi ni Victoria sa tindi ng pagmamalaki sa kanyang anak. Ang batang dati rebelyoso, tuluyan ang nag-mature dahil sa mga pagsubok. Kung ganoon, meron akong isang apartment malapit sa universidad mo. Walang nakatira doon. Doon ka muna mamalagi. Alok ni Victoria sabay abot na isang susi. Tanggapin mo to, Lucas. Hindi bilang limos, kundi bilang suporta na isang taong naniniwala sa talento mo. Tinitigan ni Lucas ang susi at tumingin sa mga mata ni Victoria. Muli, ang pamilyar na init ng pagmamahal ng isang ina ang naramdaman niya. Tinanggap niya ang susi at bahagyang yumukod bilang pasasalamat. Nang umalis si Lucas, naiwan mag-isa si Victoria sa gitna ng malaking sala. Tumingin siya sa paligid. Ang mansyon ay sa kanya na muli. Si James ay nasa ospital, walang-wala. Si Tiana nagpapanik na kung paano babayaran ang mga utang. Nakuha ko na ang mga ari-arian ninyo. James, Tiana,
Bulong ni Victoria sa dilim. Pero hindi pa ako tapos. Ang kumpanya at ang bahay, pambayad pa lang sa mga material na bagay na kinuha niyo sa akin. Ang susunod ay ang pagbabayad niyo para sa aking buhay. Habang si James ay nakaratay pa rin sa ospital, sa ilalim na mahigpit na pagbabantay ng mga doktor, si Victoria naman di nag-aksaya ng panahon. Di sapat para sa kanya na makuha ang kumpanya at ang mansyon. Ang tunay na katarungan ay makakamit lamang kung ang mga may sala ay mabubulok sa likod ng mga rehas sa isang tago at seryosong pagpupulong sa tagkapan ng Department of Justice. Nilatag ni Victoria at Arthur ang isang makapal na asul na folder sa harap ng mga prosecutor. 3 araw na nakakaraan, ang kaso ng pagsabog ng bodega sa Batangas ay isinara bilang isang simpleng accident at kidnapping gone wrong. Panimula ni Arthur habang pinapakita ang mga lumang police report. Pinalabas ng pamilya Jameson na si Sarah Jameson ay biktima ng mga hindi kilalang kriminal. Ngunit meron kaming mga bagong ebidensya na nagpapatunay na ang buong insidente ay planado mula sa simula. Binuksan ni Victoria ang folder upang ipakita ang mga bank statement. Lihim na palitan ng mensahe at ang pinakamahalaga, isang video confession. Sinong nasa video? Tanong ng Chief Prosecutor. Si Berto, sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Isa sa mga kidnapper na kinuha noon. Sa loob ng 3 taon, tinago at binayaran siya ni Tiana para manahimik sa probinsya, ngunit nahanap siya ng mga tauhan ko. Handa siyang magtestigo kapalit ng kanyang kaligtasan. Sa video, takot na nagsasalita si Berto. Wala po kaming balak patayin si Ma'am Sarah noon. Ang utos lang po sa amin ni Ma'am Tiana, itali siya at magpanggap na may kidnap for ransom. Ang sabi niya kailangan lang daw niyang palabasin na si James ay pipiliin siya kaysa sa asawa nito para tuluyan masirang kasal ng dalawa. Pero hindi namin alam, bago kami umalis, si Tiana mismo nag-iwan ng timer at sumindi ng mga kabel ng kuryente para sumabog ang bodega. Pinatay niya rin ang sarili niyang mga kasamahan para walang magsalita. Napatitig ang prosecutor sa tindi ng revelasyon. Kung totoo to, hindi lang to simpleng arson o kidnapping. Ito ay frustrated murder para kay Sarah Jameson at murder para sa nakarangkasan ng asawa ni Tiana na kapatid ni James na muli nating nakitang may kaduda-dudang dahilan ng kamatayan. Dahil sa tindi ng mga ebidensya, agad nagpalabas ang korte ng warrant of arrest laban kay Tiana Jameson. Samantala, sa isang maliit at mamurahing hotel sa labas ng lungsod, abala si Tiana sa pag-iempake ng kanyang mga natitirang alahas sa isang travel bag. Wala ng kanyang marangyang aura, gulo-gulo ang kanyang buhok at talatang hysterical na sa takot. Alam niyang hinahanap siya ng mga bangko at ng mga otoridad dahil sa paglustay ng pondo. Hindi ako po pwedeng makulong. Hindi! Bulong ni Tiana sa sarili habang pilit na sinasara ang zipper ng bag. Aalis ako ng bansa. Iiwan ko si James, total. Wala na rin naman siyang pakinabang. Ngunit bago pa siya makalapit sa pinto, malalakas na kalampag ang yumanig sa silid. Pulis, buksan ang pinto. May warrant of arrest kami laban sa iyo, Tiana Jameson. Nanlaki ang mga mata ni Tiana sa takot. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa bintana, ngunit huli na. Sinira ng mga pulis ang pinto at mabilis siyang pinalibutan. Kasunod ng mga pulis, pumasok si Victoria Vance kasama si Arthur. Ikaw! Galit na sinalaysay ni Tiana habang tinuturo si Victoria habang pinapasukan siya ng posas. Ikaw ang gumawa nito sa amin. Sino ka ba talaga? Bakit mo sinisirang buhay ko? Lumapit si Victoria ng dahan-dahan kay Tiana. Yumuko siya ng bahagya upang itapat ang kanyang mukha sa nanginginig na mukha ng kanyang kaaway. Hindi ko sinisirang buhay mo, Tiana. Bulong ni Victoria, ang kanyang mga matay nagliliyab sa puot na matagal nang tinago. Binabalik ko lang sa'yo ang apoy na sinimulan mo 3 taon nang nakakaraan. Ang akala mo ba makakaligtas ka pagkatapos mong manira ng pamilya at pamatay ng tao? Pakawalan niyo ako. James, tulungan mo ako! Sigaw ni Tiana habang hilahila siya ng mga pulis palabas ng hotel room. Habang ang mga media na lihim na tinawagan ni Arthur ay nag-aabang na sa labas upang kunan ang kanyang kahihiyan. Pagkasakay ng sasakyan, hinarap ni Arthur si Victoria. Nasa presinto na si Tiana. Bukas na bukas din magsisimula ang paunang pagdinig sa korte. Handa ka na ba sa susunod na hakbang, Victoria?
Tumingin si Victoria sa kanyang mga kamay. Malapit na. Konting-konti na lang at matatapos na ang kanyang laban. Handang-handa na ako, Arthur, pahayag ni Victoria. Gusto kong makita ni na James at Tiana ang mukha ng hustisya at sisiguraduhin ko ang gabing susunod ay magiging simula ng kanilang tuluyang pagkabaliw. Ang kabanata ay nagtapos sa pagpapakita kay Lucas na nasa kanyang bagong apartment. Seryosong nag-aaral at gumuguhit ng disenyo ng isang magandang tahanan. Malayo sa kaguluhan habang kanyang inahanda ng isakripisyo ang kanyang huling maskara para sa katotohanan. Ang rehas ng kulungan ay malamig, may amoy ng kalawang at puno ng kadiliman. Isang lugar na di kailanman naisip ni Tiana na kanyang kababagsakan. Sa loob ng 3 araw ng pagkakaipit, unti-unti nawawala sa katinoan ng babaeng dating kinatatakutan at pinarangalan sa mataas na lipunan. Wala ng kanyang mga mamahaling damit, alahas at mga katulong na sumusunod sa bawat utos niya. Suot niya ngayon ang orange na uniform ng mga preso. Gulo-gulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga kuko na dating laging maayos ay duguan na dahil sa walang tigil niyang pagkamot sa mga pader ng selda. Pahawalan niyo ko. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako si Tiana Jameson. Mayaman ako, marami akong pera. Hysterical na sinisigaw ni Tiana habang niyayanig ang mga bakal na rehas. Ang mga ibang preso sa loob ng selda tinatawanan lang siya. Ang ilan naman naiirita na sa kanyang walang katapusang pag-overact. Para kay Tiana ang pagkawala ng kanyang yaman at karangyaan ay mas matindi pa kaysa sa parusang kamatayan. Ang kanyang isip unti-unti nang nilalamon ng paranoia. Dahil sa tulong ng mga abogado ni Victoria, pansamantalang pinayagang makalabas ng ospital si James gamit ang wheelchair upang humarap sa paunang investigasyon. Bago magtungo sa korte, hiniling ni James na makita si Tiana sa visitation room ng piitan. Nang pumasok si Tiana, nakita niya si James na nakaupo sa wheelchair. Maputla, matanda ang itsura at may nakakabit pang oxygen tube sa ilong nito. James! James! Salamat sa Diyos at pumarito ka. Patakbong lumapit si Tiana at naitulak ang mesa. Pilit na hinahawakan ang kamay ni James. Kumuha ka ng pinakamagaling na abogado. Bayaran mo ang mga pulis. Sabihin mo sa kanilang wala akong kinalaman sa pagsabog ng bodega noon. Sabihin mo na si Sarah lang talaga ang target ng mga kidnapper. Tumingin si James kay Tiana. Ang mga mata niyang dati ay puno ng pagkahumaling sa babaeng to'y napalitan ngayon ng matinding puot, pagkamuhi at matinding pagsisisi. Pinalada sa akin ng mga otoridad ang kopya ng video confession ni Berto, Tiana. Malamig at nangangatog ang boses ni James. Sinabi niyang lahat. Sinabi niya na ikaw ang nag-utos na itali si Sarah at ikaw mismo ang sumunod na sumindi ng apoy sa bodega. Napatigal si Tiana. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahan lumayo kay James. Hindi, nagsisinungaling siya, James. Sinisiraan niya lang ako. Huwag mo na akong lukuhin. Biglang sinigaw ni James dahilan upang umubo siya ng marahas dahil sa kanyang mahinang puso. Diyos ko, Tiana, pinagkatiwalaan kita. Iniwan kong asawa ko para sa'yo. Hiniyaan kong mamatay si Sarah dahil naniwala ko na mahal mo ko. Pero ngayon lumalabas na ikaw din palang pumatay sa sarili mong asawa, sa kapatid ko. Nang marinig ang tungkol sa kanyang unang asawa, tuluyang nawala ng kontrol si Tiana. Ang kanyang muka ay namula at isang nakakatakot na tawang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang paranoia umabot na sa rurok. Oo, tama ka, James. Sigaw ni Tiana habang nakatitig ng madalim kay James. Ang kanyang mga mata nandilisik sa pagkabaliw. Pinatay ko ang kapatid mo. Bakit? Dahil kuripot siya. Dahil hindi niya maibigay yung buhay na gusto ko at si Sarah, deserve niyang mamatay sa apoy. Dahil kung hindi ko siya pinatay, hindi mapupunta sa akin ang kumpanya ninyo. Lahat kayo mga tanga, mga utu-uto. Napaatras si James sa kanyang wheelchair. Diring-diri at takot na takot sa babaeng nasa harap niya. Ang reyna na inakala niyang anghel ay isa palang halimaw na walang kaluluwa. Habang nagwawala sa Tiana sa loob ng visitation room, hindi nila alam na sa likod ng isang one-way mirror glass nakatayo si Victoria Vance kasama ang chief ng mga pulis at isang taga-DOJ. Ang bawat salita, bawat pag-amin at bawat pagtawa ni Tiana ay recorded sa audio at video bilang karagdagang ebidensya sa korte.
Nakuha natin ang lahat, Miss Vance, singit ng pulis. Ang pag-amin niyang ito sa harap ni James Jameson ay sapat na upang hatulan siya ng habang buhay na pagkabilanggo ng walang piyansa. Tinitigan ni Victoria si Tiana sa likod ng salamin. Walang kasiyahan sa mukha ni Victoria kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay, unti-unti nang kinakain ng sarili nitong kasamaan. Ipadala niya siya sa mental facility ng kulungan kung kinakailangan, utos ni Victoria. Ang boses ay parang yelo sa lamig. Gusto kong manatili siyang buhay. Gusto kong maranasan niya ang bawat segundo ng pagdurusa sa loob ng rehas habang buong-buong kanyang alaala sa mga krimen niya. Lumabas si Victoria sa presinto kung saan sinalubong siya ng malakas na ulan. Hawak ni Arthur ang payong habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Bukas ng unang araw ng pandinig sa Korte Victoria, paalala ni Arthur habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Nakahanda ng lahat ng media. Si James at Diana ay magkasamang haharap sa witness stand. Sumakay si Victoria sa loob ng sasakyan. Inalis ang kanyang itim na sunglasses. Tumingin siya sa salamin ng kotse, pinagmasdan ang kanyang magandang mukha na gawa ng siyensya. Bukas, Arthur. Bukas hihinto ang pag-ikot ng mundo para kina James at Diana. Pahayag ni Victoria habang may panibagong lakas na dumadaloy sa kanyang dugo. Bukas hindi lang sila haharap sa batas ng tao. Haharap sila sa multo ng nakaraan na akala nila tuluyan na nilang naitapon sa apoy. Ang kabanata ay nagtapos sa pagpapakita kay Tiana na hila-hila ng 4 na female guards habang sumisigaw at umiiyak sa madilim na pasilyo ng kulungan. Habang si James nakatitig sa kawalan sa loob ng kanyang kwarto sa ospital, tuluyang dinudurog ng pagsisisi at takot sa bukas. Ang silid hukuman na Batangas Regional Trial Court ay punong-puno ng tao. Naroon ang mga mamamahayag, mga kilalang tao sa negosyo at mga manonood. Ito ang unang araw ng pagdinig sa kasang frustrated murder at arson laban kina Tiana at James Jameson. Sa panig ng mga akusado, nakaupo si Tiana na nakapangako ng mga kamay. Gulo-gulo ang buhok at blankong tingin sa kawalan. Bakas pa rin ang epekto ng kanyang pagkabaliw. Sa tabi niya ay si James na nakaupo sa wheelchair. Nangihina, di man lang magawang tumingin sa mga tao dahil sa labis na kahihiyan. Sa kabilang banda, nakaupo si Lucas sa upuan ng mga manonood. Seryoso siya ngunit may takot sa kanyang mga mata para sa kinabukasan ng kanyang ama. Tumawag ng susunod na saksi, ang panig ng taga-usig. Saad ng hukom, tumayo ang prosecutor. Ang aming huling saksi, Your Honor, ay ang pangunahing investor ng Jameson Enterprises na siyang nakatuklas sa mga anomalya at ang taong nagbigay ng mga ebidensya sa NBI, Miss Victoria Vance. Bumukas ang pinto ng korte. Pumasok si Victoria Vance. Suot ay napakasimpleng itim na bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang seryoso at mapangakit na ganda. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels ay nag-iiwan ng boses ng hustisya sa buong silid. Umupo siya sa witness stand. Tinaas ang kanyang kanang kamay at nangakong magsasabi ng buong katotohanan. Miss Vance, panimula ng prosecutor. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit gano'n na lamang interes mo na buksan ang kaso ng pagsabog ng bodega na nangyari 3 taon nang nakakaraan? Tumingin si Victoria sa hukom. Pagkatapos, dahan-dahan binalingan sina James at Tiana. Isang malalim at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Interesado ako, Your Honor, dahil ang biktima sa bodegang yon ay hindi naman talaga namatay. Panimula ni Victoria. Ang kanyang boses ay nagdulot ng bulong-bulungan sa buong korte. Anong ibig mong sabihin, Miss Vance? Tanong ng hukom, bahagyang nakuhang interes. Dahan-dahan tumayo si Victoria mula sa witness stand. Kinuha ang isang basang tissue mula sa kanyang bag at dahan-dahan pinahid sa kanyang mukha. Tinanggal niya ang makapal at medikal na kolorete o camouflage makeup na ginagamit niya upang itago ang mga natitirang bakas ng kanyang nakaraan. Nang matanggal ang kolorete, ay lumabas na ang ilang maliliit ngunit malalalim na marka ng paso sa gilid ng kanyang panga at leeg. May mga markang iniwan ng apoy ng bodega, inayos niya ang kanyang buhok, binaba ang kanyang accent at nagsalita gamit ang kanyang orihinal na boses. Ang boses na puno ng tamis ngunit may talas ng isang inang nagbalik mula sa kamatayan.
Ipinanganak akong muli bilang Victoria Vance sa tulong ng siyensya, Your Honor. Malakas at malinaw na pahayag ni Victoria habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay James. Ngunit 3 taon nang nakakaraan, ako ang babaeng tinali sa upuan. Ako ang babaeng may tape sa bibig. Ako ang asawang nanalangin na sana'y piliin ng asawa niya. Ako si Sarah Jameson. Tila ba hinampas na isang malakas na kidlat ang buong silid hukuman. Ang mga flash ng kamera ng media ay walang tigil na kumikinang. Sarah? Napatayo si James mula sa kanyang wheelchair. Nanlaki ang mga mata at nagsimulang manginig ang buong katawan. Ang kanyang puso naging marahas ang tibok. Ang multong akala niya ay binaon na siya sa apoy, nakatayo sa kanyang harap, buhay, mayaman at makapangyarihan. Hindi maaari, patay ka na. Buhay ako, James. Malamig na sagot ni Sarah habang lumalapit ng bahagya sa direksyon ni James. Buhay ako para panoorin kayong magbayad. Nung gabing iniwan mo ako sa bodega, akala mo ba natapos ng lahat? Ang bawat huling sigaw ko sa loob ng apoy na yon, naging panata ko na pabalik ako, hindi para magmakaawa, kundi para bawiin ang lahat ng sakin. Si Tiana nang marinig ang pangalang Sarah ay biglang sumigaw at nagwala. Ikaw? Buhay ka? Hindi maaari. Sinunog kita. Sinunog ko ang bodega, dapat patay ka na. Ang pag-amin ni Tiana sa gitna ng korte ay sapat na upang tuluyan siyang mabaon sa kaso. Mabilis siyang hinawakan ng mga security guard habang patuloy na sumisigaw. Sa likod ng korte si Lucas ay nakatayo, tuluyang napatulala habang ang mga luha patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tinitigan niya ang mukha ni Victoria na ngayon alam na niyang si Sarah, ang kanyang tunay na ina. Naalala niya ang yakap nito sa penthouse, ang lasa ng sopas at ang mga salitang nagpatawad sa kanya. Mama, bulong ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng labis na pananabik, hiya at pagsisisi. Napalingon si Sarah sa kanyang anak. Ang matigas na mukha ng bilyonaryong si Victoria Vance ay tuluyan ng natunaw na makita mga luha ni Lucas. Tumingin siya sa anak ng may walang katulad na pagmamahal. Isang pagmamahal na hinding-hindi kayang tupukin ng kahit anong apoy. Pinukpok ng hukom ang kanyang gavel upang ibalik ang kaayusan. Katahimikan sa korte. Dahil sa bagong revelasyon at pag-amin ng mga akusado, ang korteng to ay magpapalabas ng agarang desisyon. Ngunit para kay Sarah tapos na ang laban. Tinalikuran niya nagkakagulong sina James at Tiana. Ang kanyang mga mata nakatutok lamang kay Lucas, handa nang bawiin ang huling bagay na ninakaw sa kanya. Ang pagiging isang ina. Matapos sa makasaysayang eksena sa korte, naging mabilis ang mga legal na hakbang. Agad binalik sa piitan si Tiana, habang sa James naman dinalang muli sa infirmary ng kulungan dahil sa mabilis na pagbagsak ng kanyang kalusugan. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Sarah Jameson mula sa kamatayan bilang bilyonaryo na si Victoria Vance ay naging pangunahing balita sa buong bansa. Ngunit sa gitna ng ingay ng media, isang tahimik na tagpo ang nagaganap sa pribadong opisina ng bagong Sarah and Lucas Foundation. Nakatayo si Sarah sa tapat ng malaking kama. Nakatingin sa pagpatak ng ulan sa salamin. Wala nang kanyang maskara bilang Victoria. Ang maliliit na marka ng paso sa kanyang panga ay hindi niya na tinago sa pamamagitan ng make-up. Tinanggap niya ang kanyang mga sugat bilang bahagi ng kanyang kwento. Bumukas ang pinto sa tulong ni Arthur. Victoria, nasa labas si Lucas. Kanina pa siya nag-aabang, gusto kanyang makausap. Huminga na malalim si Sarah. Papasukin mo siya, Arthur. Dahan-dahan pumasok si Lucas. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, puno ng hiya at takot. Di niya magawang tumingin ng diretsyo sa mata ng kanyang ina. Ang binatang dati ay rebelyoso at matigas ang loob, mukhang bata ngayon na natatakot mapagalitan. Nang magsarang pinto at maiwan silang mag-isa, di na napigilan ni Lucas. Bigla, nangina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napaluhod sa sahig, sa tapat mismo ng kanyang ina. Mama? Hikbi ni Lucas. Ang kanyang boses ay basag at puno ng labis na sakit. Patawad po. Patawarin ninyo ako, Mama. Yumuko si Lucas hanggang sa sumayad ang kanyang noo sa semento, habang ang kanyang mga luhay mabilis na pumatak sa sahig. Naalala ko pong lahat ng sinabi ko sa inyo noon, patuloy ng binata sa gitna ng kanyang paghagulgol.
Sinabi ko na hindi kita gusto. Nagalit ako sa'yo na sana si Tiana na lang naging ina ko. Napakawala kong hiyang anak, Mama. Habang tinatakwil kita, ikaw palang biktima. At nung gabing iniwan ka ni Dad sa apoy, bahagi ako ng pamilyang sumira sa'yo. Tiniis ni Lucas sa matinding panunumbat ng konsensya sa loob ng 3 taon. Ngunit ang malaman ang inang kanyang sinaktan ay ang kanya ring iniligtas at naging takbuhan niya nung siya'y lugmok ay mas matindi pa sa anumang parusa. Kung diring-diri niyo po ako, kung itatapon niyo po ako, tatanggapin ko po, Mama. Deserve ko pong maging mag-isa. Napatitig si Sarah sa kanyang anak na kaluhod. Sa bawat tikbi ni Lucas, ang puso ni Sarah unti-unti ring nadudurog. Naaalala niya ang sanggol na inalagaan niya, ang batang tinuturuan siyang maglakad, at ang anak na gabi-gabi niyang pinagdarasal nung nasa tagupa siyang klinika. Dahan-dahan lumapit si Sarah kay Lucas. Yumuko siya at lumuhod din sa sahig upang pantayan ang kanyang anak. Hawak ang magkabilang balikat ng binata, marahan niya itong inangat upang magkatitigan sila. Lucas, tumingin ka sa akin? Malumanay na utos ni Sarah. Ang kanyang sariling mga luha ay nagsisimula na ring dumaloy. Nang mag-angat ang tingin si Lucas, inawakan ni Sarah ang pisngi nito gamit ang kanyang mga kamay. Walang bakas ng galit sa mga mata ni Sarah, tanging purong pagmamahal at kalinga na isang magulang ang nakita ng binata. Noong gabing nasa loob ako ng bodega at lumalamon ng apoy, ang tanging iniisip ko lang ikaw, wika ni Sarah, habang pinapahid ang luha sa mata ng anak. Oo, masakit ang mga salitang sinabi mo sa akin noon, pero bilang ina mo, alam kong hindi ka magsasalita nun kundi ang galit at ang manipulasyon ng mga taong nakapaligid sa atin. Huminga na malalim si Sarah at idiniit ang kanyang noo sa noo ni Lucas. Ang pag-ibig ng isang ina, Lucas, ay parang ginto. Maaari itong ihulog sa apoy. Maaari itong dumaan sa matinding init. Ngunit sa huli, hindi ito masisira. Hindi nito kayang tupukin ang kahit anong galit. Matagal na kitang pinatawad, anak, noon pa. Nang marinig ang salitang pinatawad, tuluyang sinandal ni Lucas ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina at niyakap to ng napakahigpit. Isang yakap na 3 taon niyang ipinagkait at 3 taon ding hinanap ng kanyang kaluluwa. Mama, hindi ko na kayo iiwan. Pangako po, bulong ni Lucas habang nakayakap. Alam ko, anak, alam ko, sagot ni Sarah habang hinahaplos ang buhok ng kanyang binata. Mula sa pintuan, bagyang nakabukas ito at nakasandal si Arthur, nakatingin sa mag-ina. Isang tipid ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ni Arthur na ang tunay na tagumpay ni Sarah ay hindi ang pagkatalo ni na James at Tiana sa negosyo o sa korte, kundi ang muling pagbawi sa puso ng kanyang anak. Bumangon ang dalawa mula sa sahig, magkahawak ang kamay. Tumingin si Sarah sa unahan. Malapit nang matapos ang kanyang laban sa batas. At alam niyang may bagong simula na nag-aantay para sa kanila ni Lucas. Isang buhay na hindi na binuo ng puot ng nakaraan kundi sa pag-asa ng hinaharap nila at ilang buwan matapos sa madamdaming tagpo sa korte at ang pagbabalik ng mag-ina sa piling ng isa't isa. Ang ingay ng nakaraan ay unti-unti nang napapalitan ng katahimikan sa paghilom. Ang dating marangya ngunit malamig na mansyon ng mga Jameson ay tuluyan ng ibinenta ni Sarah. Ayaw niya nang balikan ang lugar na inakala niyang nagpapaalala sa kanya ng kataksilan. Sa halip, lumipat sila ni Lucas sa isang simple ngunit napakagandang bahay na napapaligiran ng berdeng hardin, isang totoong tahanan. Ngayong araw ang formal na pagbubukas ng The Sarah and Lucas Foundation. Ang gusali, moderno, maliwanag at nag-uumapaw ang mga bulaklak. Ang foundation na ito tinayo ni Sarah gamit ang malaking bahagi ng kayamanan ni Victoria Vance. Ang layunin nito, magbigay ng libreng legal na tulong, medikal na atensyon, psikolohikal na suporta at mga pangkabuhayang programa para sa mga kababaihan at mga inang biktima ng karahasan, pang-aabuso at pagtataksil. Napakaganda ng kinalabasan ng holding center, Mama. Nakangiting sabi ni Lucas habang pinapakita kay Sarah ang mga architectural sketches na siya mismo ang gumawa. Ginamit ko ang mga ideya mo.
na dapat maging mukhang komportable at ligtas ang bawat kwarto para sa mga inang lalapit sa atin. Tinitigan ni Sarah ang gawa ng kanyang anak. Maayos ng muli ang itsura ni Lucas. Gupit ang buhok at ang mga mata nagliliyab sa determinasyon at pangarap. Malayo sa lantang gulay na lasenggo noon. Napakahusay mo, Lucas. Proud na proud ako sa'yo. Buong pagmamalaking sabi ni Sarah sabay haplo sa balikat ng anak. Ang kakayahan mong lumikha ng espasyo para sa kapayapaan ang pinakamagandang disenyo na magagawa mo. Hindi lang ang foundation ang hinarap ni Lucas. Sa ilalim na mahigpit ngunit mapagmahal na paggabay ni Sarah at sa tulong na rin ni Arthur, sumailalim si Lucas sa isang counseling at rehabilitation program upang tuluyan maiwan ang kanyang adiksyon sa alak at mga natitirang trauma mula sa manipulasyon ni Tiana. Si Arthur ay naging parang pangalawang ama at matalik na kaibigan kay Lucas. Sinasanay niya ang binata sa disiplina at tamang pamamahala habang nananatili itong tapat na tagapagtanggol sa tabi ni Sarah. Salamat sa pagpapasensya sa akin, Tito Arthur, sabi ni Lucas isang hapon habang nag-aayos sila ng mga donasyon para sa foundation. Alam ko, nagiging sakit ako sa ulo nung una tayong magkita. Natawa ng bahagya si Arthur, tinapik ang likod ng binata. Huwag mo nang isipin yon, Lucas. Ang mahalaga, marunong kang tumayo kapag nadarapa. At higit sa lahat, alam ko kung sinong totoong nagmamahal sa'yo. Alagaan mo ang mama mo. Siya ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Tumingin si Lucas kay Sarah na abala sa pakikipag-usap sa unang grupo ng mga inang humihingi ng tulong. Kitang-kita niya ang revolusyon sa pagkatao ni Sarah. Mula sa pagiging biktima, ngayon isa na siyang tagapagtanggol. Bago pa matapos ang linggo, hiniling ni Lucas kay Sarah na samahan siya sa isang huling obligasyon. Pumunta sila sa isang pampublikong ospital ng bilangguan kung saan kasalukuyang nakaratay si James Jameson. Nang pumasok ang mag-ina sa maruming kwarto, nakita nila si James na nakahiga. Payat na payat at halos hindi na makagalaw dahil sa tindi ng stroke at komplikasyon sa puso. Na makita niya sina Sarah at Lucas na magkahawak kamay, nangirid ang luha sa malalabo nitong mga mata. Sarah, Lucas, nauutal at hirap na bigkas ni James. Ang kanyang pride tuluyan ang nadurog. Ang lalaking dati ay makapangyarihang CEO ay isa ng lantang gulay ngayon. Patawad, tinitigan siya ni Sarah. Walang galit sa mga mata ni Sarah, ngunit wala na rin pagmamahal bilang asawa. Ang naroon na lamang ay habag para sa isang taong tuluyang sinira ng sarili nitong mga maling desisyon. Pinatatawad na kita, James, para sa katahimikan ng aking anak at ng sarili kong puso. Malamig ngunit may kapayapaang pahayag ni Sarah. Ngunit ang kapatawaran hindi nangangahulugan na mabuburang kasalanan mo sa batas. Harapin mo ang natitirang mga araw mo ng may pagsisisi. Lumapit si Lucas at hinawakan ang nangangatog na mga kamay ng ina. Magpagaling ka, Dad. Hindi ako nagtatanim ng galit sa iyo, pero ang buhay ko ilalaan ko sa pagbawi sa lahat ng pagkukulang ko kay Mama. Umiiyak ng tahimik si James. Isang iyak na isang taong alam na huli na ang lahat. Ngunit nagpapasalamat na kahit papaano, hindi naging katulad niya ang kanyang anak. Pagkalabas ng ospital, sinalubong sina Sarah, Lucas at Arthur na isang napakagandang paglubog ng araw. Ang langit na puno ng kulay kahel at ginto na tila nagbabadya ng isang payapang bukas. Ang susunod nating hakbang, Mama? Tanong ni Lucas habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Inakbayan ni Sarah ang kanyang anak, tumingin sa malawak na kalangitan. Susunod, anak? Atin namang panonoorin ang pagbabayad sala ng mga natitirang kasamaan habang tayo patuloy na nagtatayo ng buhay na puno ng pag-asa. Sagot ni Sarah, may matamis sa totoong ngiti sa kanyang mga labi. Ang apoy na sumira sa kanyang nakaraan, tuluyang napalitan ng liwanag ng isang bagong umaga. Ang huling araw ng pagbabasa ng hatol, binalot na isang napakabigat na atmosfera sa loob ng korte. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagdinig, lahat ng ebidensyang nakalap ni Sarah at Arthur mula sa video confession ni Berto, ang mga peking financial records hanggang sa sariling pag-amin ni Tiana sa gitna ng kanyang pagkabaliw ay sapat na upang tuluyang wakasan ang laban.
Nakatayo si Sarah sa unahan, katabi si Lucas at Arthur. Ang kanyang mukha kalmado, ang kanyang tindig matikas. Di na siya nagtatago sa likod ng pangalang Victoria Vance. Hinarap niya ang araw na to bilang si Sarah Jameson, ang inang bumangon mula sa abo. Sa panig ng mga akusado, dalawang magkaibang mukha ng pagkatalo ang makikita. Sa Tiana nakaupo habang mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Pabalik-balik ang bulong ng mga salitang walang katuturan. Tuluyan ang nawasak ang isip. Sa James naman nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatungo, tila tanggap na ang kanyang huling hantungan. Pinukpok ng hukom ang kanyang gavel at tumahimik ang buong silid. Matapos suriin lahat ng ebidensya at testimonya, pinapahayag ng korteng ito na guilty nang walang makatwirang pagdududa ang mga akusado. Malakas at mariing basa ng hukom. Para kay Tiana Jameson, dahil sa mga krimeng arson, kidnapping with frustrated murder at ang muling binuksang kaso ng murder sa kanyang unang asawa, ang korteng to, hinahatulan siya ng parusang habang buhay na pagkabilanggo o reklusyon perpetua na walang pagkakataon para sa parol. Pinag-uutos din ng korte na ilagay siya sa National Mental Health Facility ng Bureau of Corrections dahil sa kanyang mental na estado. Nang marinig ang hatol, nagpakawala si Tiana ng isang nakakatulig na hiyaw. Hindi ako makukulong. Ako ang reyna. Akin ang pera. Sarah, patay ka na. Sinunog na kita. Nagwala siya. Sinubukang manakit, ngunit mabilis siyang dinaluhong at hila-hila ng 4 na female guards palabas ng korte patungo sa madilim na pasilyo ng piitan. Pinagpatuloy ng hukom ang pagbasa. Para kay James Jameson, dahil sa pakikipagsabwatan sa pagtatago ng krimen, kapabayaan sa batas at corporate fraud, siya ay nahatulan ng 10 hanggang 12 taong pagkakabilanggo sa New Bilibid Prison. Walang luha at walang reklamo mula kay James. Tumingin lang siya kay Sarah at kay Lucas. Tumango ng bahagya. Hinayaan ng mga pulis na itulak ang kanyang wheelchair palabas. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang reputasyon at ang kanyang pamilya tuluyan ang naglaho dahil sa kanyang naging kahinaan at kataksilan. Pagkatapos ng pandinig, hinarap si Sarah ng dagsa ng mga mamamahayag sa labas ng korte. Ang mga flash ng kamera walang katapusan, ngunit sa pagkakataong to hindi siya lumalayo. Miss Jameson, ano pong mensahe ninyo sa publiko pagkatapos ng makasaysayang pagbabalik ninyo? Sigaw na isang reporter. Tumingin muna si Sarah kay Lucas na nakatayo sa kanyang tabi. May ngiti ng pagmamalaki. Hinawakan ni Sarah ang mikropono at nagsalita ng may buong katatagan. Ang katarungan hindi laging mabilis, ngunit laging dumarating. Pahayag ni Sarah. Ang akala ng mga nagtaksil sa akin na tupok na ako ng apoy sa loob ng bodegang yon. Ngunit hindi nila alam ang apoy na ginalit nila ay hindi ako sinira, kundi pinatigas nito ang aking kalooban. Ngayong tapos na ang paghukom, tapos na rin ang kwento ng aking pagiging biktima. Ang natitira na lamang ay ang aking pagiging ina at ang bagong buhay na itatayo namin ng aking anak. Kinagabihan, pumunta si Sarah sa dalampasigan malapit sa tago nilang bahay, kasama si Arthur. Ang tunog ng mga alon nagdala ng kapayapaan sa kanyang puso. Hawak niya isang lumang litrato, ang larawan ng kanilang lumang pamilya bago ang kataksilan. Kinuha ni Sarah isang lighter. Sinindahan niya ang sulok ng larawan at hinayaan na lamunin ng apoy ang mukha ni na James at Tiana, pati na rin ang kanyang lumang mukha. Nang matira na lamang ang larawan ni Lucas, pinatay niya ang apoy, tinabito sa kanyang dibdib. Nihagis niya ang abo sa dagat, hinayaan tangayan ng hangin lahat ng puot. Tapos na ang gabi, Sarah, malumaning nasabi ni Arthur habang tumatabi sa kanya. Oo, Arthur, nakangiting sagot ni Sarah habang nililingon ang lalaking nanatili sa kanyang tabi sa pinakamadalim na bahagi ng kanyang buhay. Tapos na ang gabi at handa na akong salubungin ang pinakamagandang umaga ng aking buhay. Ang kabanata ay nagtapos sa pagpapakita sa mag-ina at kay Arthur na naglakad pabalik sa kanilang maliwanag na tahanan. Habang ang huling sulyap sa bilangguan, nagpapakita kay Tiana na nakatitig sa dingding. Tuluyang iniwan ang karangyaan at si James na nag-iisa sa dilim ng kanyang selda. Nagbabayad sala sa bawat segundong natitira sa kanya. 1 taon. Matapos sa makasaysayang paghahatol ng korte, tuluyang nagbago ang takbo ng mundo para sa pamilyang Jameson. Ang mga balita tungkol sa eskandalo unti-unting nabaon sa limot ng publiko.
Ngunit ang mga bunga ng pagbangon ni Sarah ay patuloy na lumalago at nagbibigay ng liwanag sa marami. Ngayong araw ay ang unang anibersaryo ng The Sarah and Lucas Foundation. Ang buong paligid na pupuno ng tawanan ng mga bata at mga inang muling nakahanap ng pag-asa at proteksyon sa ilalim ng kalinga ng foundation. Nakatayo si Lucas sa entablado, suot ng isang formal na barong. Siyang naatasan bilang pangunahing tagapagsalita para sa anibersaryo. Sa harap nakaupo si Sarah sa napakaganda sa kanyang simpleng kasuotan. Katabi si Arthur na palaging naroon upang sumuporta. Ang pundasyong to ay tinayo hindi mula sa yaman, kundi mula sa mga natirang abo. Panimula ni Lucas habang nakatitig ng may pagmamahal sa kanyang ina. Nasaksihan ko kung paano sinubukan ng apoy tupukin ang aking ina, pero mas nasaksihan ko kung paano siya bumangon ng mas matatag, hindi para magigante, kundi para maging silungan ng mga taong walang matakbuhan. Siya ang aking bayani, ang aking gabay at ang aking ina. Nagpalakpakan lahat ng tao. Tumayo si Sarah, sinalubong kanyang anak na isang mahigpit na yakap nang bumabato sa entablado. Ang mga luha sa mata ni Sarah ngayon ay di na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan at kapayapaan. Habang ipinagdiriwang ang bagong simula, ang nakaraan, tuluyan nang nanatili sa dilim. Sa National Mental Health Facility, si Tiana nakaupo sa sahig ng isang maputing kwarto. Hawak niya ang isang manika na gawa sa basahan habang sumusuklay ang buhok nito gamit ang kanyang mga daliri. Ang kanyang isip, tuluyan nang nakakulong sa mundo ng kanyang mga ilusyon. Isang mundo kung saan siya pa rin ang reyna ng lipunan, ngunit sa katotohanan nag-iisa at nakalimutan na ng lahat. Sa new beloved person naman, si James pumanaw na ng tahimik ilang buwan na nakalipas dahil sa kanyang malubhang karamdaman sa puso. Sa kanyang mga huling sandali, ang huling pangalang binigkas niya ay ang pangalan ni Sarah. Isang paghingi ng kapatawaran na alam niya tinanggap na ng kanyang asawa para sa katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Matapos ang programa sa foundation, nagtungo sina Sarah, Lucas at Arthur sa dalampasigan sa harap ng kanilang tahanan. Ang simoy ng hangin ay malamig at nagdadala ng amoy ng bagong umaga. Mama, natapos ko ng huling disenyo para sa pagpapalawak ng shelter sa Batangas, sabi ni Lucas habang pinapakita ang blueprint sa kanyang tablet. Gusto kong simulan ng pagpapatayo sa susunod na buwan. Gawin mo, anak. May buong suporta ka mula sa akin at kay Arthur? Nakangiting sagot ni Sarah. Naglakad ng bahagya si Lucas upang bigyan ng pribadong oras sina Sarah at Arthur. Tumingin si Arthur kay Sarah. Ang kanyang mga matay puno ng matagal ng tinatagong paghanga at pagmamahal na nanatiling tapat sa loob ng maraming taon ng pakikipaglaban. Nagawa mo, Sarah. Nabaliktad mo ang tadhana. Malumanay na sabi ni Arthur habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Sarah. Tumingin si Sarah sa kanilang mga magkahawak na kamay. Pagkatapos ay kay Arthur. Hindi ko to magagawa kung wala ka, Arthur. Ikaw ang nagligtas sa akin sa apoy at ikaw ang nagturo sa akin na muling magtiwala. Isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sarah. Ang mga marka ng paso sa kanyang leeg at panga ay hindi na nagpapababa ng kanyang halaga. Ang mga to'y nagsisilbing korona na nagpapatunay na siya'y isang mandirigma na nagtagumpay laban sa kamatayan. Nilingon ni Sarah at Arthur si Lucas na kumakaway sa kanila mula sa dalampasigan. Magkasama silang naglakad patungo sa binata, sumasabay sa indayog ng mga alon. Ang apoy ng kahapon ay tuluyan ng nadamay at napalitan ng walang katapusang liwanag na isang bagong umaga. Ang tunog ng pagpukpok ng gavel ay hindi naririnig sa isang silid hukuman, kung hindi sa isang malawak at modernong auditorium. Ngayong araw ang pagtatapos na ikalimang batch ng mga scholar mula sa Sarah and Lucas Foundation. Higit sa 500 kababaihan at mga kabataan na biktima ng karahasan ng opisyal ng magtatapos sa kanilang mga kursong pangkabuhayan, sining at teknolohiya. Sa gilid ng entablado nakatayo si Lucas Jameson. Sa edad na 27, isa na siyang ganap at kilalang arkitekto sa bansa. Ang kanyang mga disenyo hindi lamang kilala sa kagandahan, kundi sa pagiging sanctuary o mga ligtas na espasyo para sa mga nangangailangan. Wala na ang bakas ng rebelyosong binata. Ang kanyang tindig ay puno ng integridad at kapanatagan.
Congratulations sa inyong lahat. Nakangiting bati ni Lucas sa mga nagtatapos habang inaayos ang kanyang salamin. Mula sa unahan, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Napakahusay ng anak ko. Lumingon si Lucas at nakita si Sarah. Sa pagdaan ng 5 taon, tila lalong nagningning ang ganda ni Sarah. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang mga marka ng paso sa kanyang leeg hindi na isang kapansanan. Ito'y naging simbolo ng kanyang kapangyarihan at pagiging isang phoenix na bumangon mula sa abo. Sumunod sa likod ni Sarah si Arthur na ngayon opisyal niya ng katuwang sa buhay at sa pamamahala ng foundation. Ang singsing sa daliri ni Sarah ay kumikinang, katibayan na isang bagong pag-ibig na tinayo sa pundasyon ng respeto, katapatan at kapayapaan. Salamat, Mama. Niyakap ni Lucas si Sarah ng mahigpit. Hindi magiging posible lahat ng ito kung hindi mo binuksan ang pinto ng kapatawaran 5 taon nang nakakaraan. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanila, Lucas. Malumanay na sagot ni Sarah habang hinahaplos ang mukha ng anak. Ito ay para sa atin upang hindi tayo tuluyang mabilanggo sa apoy ng nakaraan. Sa parehong araw, isang simpleng ulat ang natanggap ni Arthur mula sa kanyang mga tauhan. Sa National Mental Health Facility, tuluyan ang pumikit ang mga mata ni Tiana Jameson. Sa kanyang mga huling sandali ang kanyang isip na natili sa ilusyon ng kanyang marangyang nakaraan. Ngunit namatay siyang walang kahit isang tao sa kanyang tabi. Ang kanyang kayamanan at mga alahas na kanyang ipinagpalit sa kanyang kaluluwa ay tuluyang napunta sa mga biktima ng kanyang mga krimen sa pamamagitan ng foundation ni Sarah. Habang sa James naman, na naunang pumanaw ay nakahimlay sa isang simpleng sementeryo sa probinsya. Taon-taon, tuwing araw ng kanyang kaarawan, tahimik na bumibisita si Lucas upang mag-alay ng bulaklak at panalangin. Isang patunay na ang puso ng anak tuluyan ng lumaya sa galit. Kinagabihan, nagdao sa isang pribadong hapunan ang pamilya sa hardin ng kanilang tahanan sa harap ng dagat. Kasama ang malalapit na kaibigan at mga tauhan ng foundation na naging saksi ng kanilang mahabang laban. Tumayo si Sarah, tinaas ang kanyang baso ng alak para sa isang toast. Sa simula, akala ko, ang kwento ko ay kwento ng paghihigante. Panimula ni Sarah, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng emosyon. Akala ko, kailangan kong sunugin ang mga taong sumira sa akin. Ngunit natutunan ko ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang masirang iyong mga kaaway, kundi ang makitang iyong sarili at iyong pamilya na muling mabuo at maging liwanag sa iba. Tumingin si Sarah kay Arthur na humawak sa kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. At kay Lucas na nakangiting nakatitig sa kanya. Mula sa mga abo ng kataksilan, nagpatubo tayo ng isang hardin ng pag-asa at ang liwanag na ito ay hindi na muling matutupok ng kahit anong dilim. Habang sumasabay ang tunog ng mga alon sa kanilang tawanan, ang langit ay napuno ng milyon-milyong bituin. Ang kwento ni Sarah Jameson, ang legal na asawa, ang biktima, ang bilyonaryo at higit sa lahat, ang ina, ay tuluyan ang natapos sa pinakamagandang pahina ng kanyang buhay. Ang gabi ay lumipas at ang pagsikat ng bagong araw ay nagdala na isang walang katapusang kapayapaan.